yes, friend! Ako si Janela Salvador. Gika Marie. Jerry Lim, Will Michael, OCJ, Daniel Paringit, Jan Zaplan. Ira Maniego, at nakatutok ka dito sa So 101.1. 101.1. 101.1. Yes! Yes, FM! Yes, FM. Mga yes, friend! Kapiling nyo na naman ang bibi nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, para sa isa na namang episode ng ating Yes, The Guest. At ngayon ay may makakasama tayong isang artist at hindi lang siya basta singer dahil siya ay isang TikTok content creator with 2 million followers. Wow, ang laki naman ang OA. At 1.4 million subscribers sa YouTube. Nakilala siya sa kanyang content na pagpapakiligan ng mga strangers online. And ngayon, siya ay nagbabalik with his latest single na pinamagatang Dulo. Kaya eto na, sabay-sabay na tayong papakiligin ng taong to. Let's give it up for Edwin Hurry Jr. Hi guys! Magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Hello. Yeah. Yon, excited na kaming, feeling ko mapaprank mo kami ngayon. May ganun, ready ka ba sa mga panggaganyan ngayong hapon? O dahil dyan, dahil yun naman ang iyong ginagawa online, no? Ang Harana prank, hahamunin kita ngayong gabi sa isang, ano ba to, challenge, di ba? Mini palaro kung saan gusto naming ma-witness ng live kung paano mo to ginagawa. Oo, kung paano ka ba nanloloko, nang-aansya ng mga tao online. Di ba? No, akala mo hindi maganda yung boses sa una, tas yung pala may tinatagong galing. Ako kasi ganun din eh. Hindi maganda yung boses sa una, tas sa huli, ganun pa rin. Consistent. Di ba? So, magpa-flash kami ng mga photos at kailangan mong isipan ng kantang kakantahin mo sa kanila if ever na ma-encounter mo sila sa Ome TV. At syempre, parinig mo rin ng sample yung kantang gagawin mo for them. Okay, let's G? It's G. Are we G? Okay, for our first photo, let's give it a 4. Yon, Sexy Megan. Si DJ Sexy Megan. Nakantahan siya, no? Kakantahan mo si DJ Sexy Megan. Okay, one. Ikaw lang mahal, laman ng tula, tunog ng gitara at himig ng kanta. Kumupas man ang tinig ay hindi mawawala, hiwaga mong dala. Ikaw aking musika. Grabe. Isipin mo si Sexy Megan, picture lang yan, pero parang kinikilig siya dun sa picture. Nakagana. Di mo alam kung masakit yung bagang niya o kinikilig siya. Okay, next photo. Let's give it a 4. Maria Morena. Oo, no? Magkaiba naman. Wow. Ngunit sa huli, Yun. palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi. Si Maria Morena parang nagpapabebe pa dyan, pero... Okay, next photo. Like a barista. Bye ka, barista. Like a barista. Ano kayong bagay na kanta para kay Like a barista? Naka-orange siya pero ngayon nandyan ka na, di magmamadali. Hey. Ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahangad ng kung anong tanong sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hinding-hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking magsisilbing tanglaw. Ikaw ay orange. Naka-orange siya. Nailusot, nairaos. Ikaw ay kahel. And for DJ Ganda Wanda. You know, grabe naman. Nilababo tayo ni Ganda Wanda.
Okay. Bini, Bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso. Yun lang. Hala, binitin mo si Ganda Wanda. Ayaw niya nang nabibitin. Sa personal na lang sabi. And last, meron daw... Hoy, grabe naman! Ay. Grabe naman yung sinama niyo pa ako dyan sa line-up. Okay. Oh, mahal, hanggang sa dulo, asan mong ikaw lang at ako, di ako lalayo. At kung malabo, tadhana may di sigurado, ikaw lang ang mahal hanggang dulo. Parang yun yung pinakamagandang kanta among Yeah. Yes, Bias. my favorite song. Uy, lakas maka-Ome TV nung ginawa nyo kanina. Kinabahan yung Aldab. Charot. Well, anyways, Edwin, congratulations sa iyong pagkakasign under Universal Records. Grabe Thank you naman so yun, much. pang malakasan. So, kamusta naman yung feeling from being a content creator na nagko-cover sa YouTube to ngayon gumagawa na ng original songs? Actually, it's quite challenging for me at the same time masaya, no? Kasi syempre from cover artist, no, na doon ako na challenge na parang ay doon ko rin na-discover na kaya ko rin palang gumawa ng song, no, na hindi lang sa pagko-cover song, kaya ko rin palang mag-compose and gumawa ng original song. So far and masaya and challenging. Challenging. Okay lang mo ba siya na-discover? Nito lang ba? Or ever since bata ka, ito na talaga yung talent mo? Ganyan. Actually, nung high school, from high school to college, ako yung gumagawa ng mga namin dati, mga jingle. Wow! So, yun, parang na-discover, actually, doon nag-start sa paggawa ng mga jingles and sa mga campaign pag may mga ayun. Tapos, then eventually, nung nag-content creator na ako, nag-start na rin ako magsulat ng song. Tapos yun, doon ko siya na-discover. Mas na-develop. Yeah, mas na-develop. Sarap palang ka-grouping sa nung high school, no? Kapag Zoom gali-gali. Siya yung gumagawa ng mga ganong chant. Speaking of being a content creator naman, pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano mo nahanap yung forte mo ngayon na haranap rank sa Ome TV? Actually, nakita ko lang din siya sa ibang mga content creator, lalo sa ibang bansa. Then, may dumaan sa newsfeed ko na parang ngayon nagpa-prank siya. Tapos, sabi ko, kaya ko kaya to? Sabi ko, since kumakanta naman ako and medyo makulit. So, tinry ko siya. Part 1, nag-start ako. Tapos yun, hanggang sa nag-enjoy ako. Then, yun, part 4, hindi ko na umabot. Hindi ko na malaya na umabot na pala siya ng ngayon. Recently, part 38, yung upload ko. Then, yun, doon ko siya na-discover. Sa ibang lang din, content creator din. Parang gumawa ako ng uniqueness na meron sa akin. Ano ba yung uniqueness na meron sa'yo? Doon sa napanood ko kasi, gumagawa lang siya ng parang magic water siya Uminom, kunyari pangit boses niya, tapos inom siya ng magic water. Tapos doon gaganda. Gaganda yung boses. Ako naman, gumagawa ako ng kwento. Ang dami kong mga, pakwento. Sabihin ko na parang, okay lang ba kasi mga ngaroling ako ganyan Tapos, May favorite niya ako dun yung si Vebs. Oo, si Vebs yung parang ayaw nila maniwala na maganda boses ko Tapos tawang-tawa ako like sabi ko. Natutuwa kasi gusto ko ang isa sa pinaka-favorite na part ko yung napaprank ko sila, yung naiinis sila, nabibisit na, tapos parang naiirita. Doon yung pinaka-perfect na parang, ay gusto ko na ito na pag naiinis na sila, parang pag gusto na nila i-next, doon ko gaganda na, tapos parang sila, yun yung pinaka... Babaliin mo. So, yung na-trip-trip ka lang. Yun yung pinang nakikita ko uniqueness ko, yung gumagawa ko ng mahabang kwento. Kung ano na pinagsasabi ko. Oo nga, ang random actually. Pero nakakatawa yung randomness. Ngayon naman na hindi ka na lang content creator dahil isa ka na ring artist. Yes. Paano mo naman binabalance yung pagre-release mo ng content at pagsusulat ng kanta? Actually, medyo lang naman, sucks lang siya kasi yung content ko rin naman is all about music. So, na-apply ko rin yung pagiging musician ko through writing ng song. And, so yun, medyo challenging siya, pero doon ko mas na-develop, mas na may ilalabas pa pala ako na, yan.
Na talent, Yeah, diba? yeah, So, ano yung main difference ng pagkanta mo sa harapan ng, syempre, camera lang yun minsan, laptop lang, setup, ganyan, versus kumakanta ka na sa harapan ng maraming tao? Ay, sobrang laking difference. Sa Omi TV kasi, mostly ano lang talaga kung hindi isang tao yung mga kausap ko, group of people na like 3, 4, ganyan-ganyan. Unlike sa talagang pag may gig ako, talagang marami. And ang pinaka gusto ko dun sa part na yun kapag nagigig ako, yung nakikipag-interact sila sa akin, tapos nakakakwentuhan sila. Kahit alam ko na yung salita nila, pasigaw na kasi syempre, malayo ako Yun. Yun yung difference nila na part na parang mas nakakapag-interact ako sa mga and live sila nakakapag-request ng song, yung gusto nila ng song. Unlike dun sa Omi TV, limit lang yung time Hindi ko sila pwede entertain lahat na anong request mo ikaw, anong request mo hindi ganun. So yun yung difference ng Buti pa nagre-request sila ng song nung live, hindi mo like... Oo. Actually, may mga nag-request ng ganun. Tinry ko lang siya isang beses, pero yun, natawa sila kasi parang ang saya daw pala pag sa personal nila naririnig yung ganun boses ko. Tapos yun, nag-enjoy na sila pag inaayos ko na. Pwede sample? Ikaw lang mahal, laman ng tula. Ganyan, tapos ganyan. Kasi yung gagandahan na. Tunog ng gitara, himig ng kanta. Tapos may lalabas ng mga heart-heart, diba? Ganon yung effect ni ano. Yeah. So ngayon naman pag-usapan natin ang iyong latest single na Dulo. Yung lyrics nito, very honest. Sinasabi na, laging malakas man ang boses mong nakakairita, sa'yo pa rin magpapahinga. Grabe naman yan. So paano mo naman binabalance yung humor at sincerity pag nagsusulat ka ng mga kanta, lalo na tungkol sa love? Actually, kasi sobrang nangyayari siya in real life. Kaya parang, di ba meron mga, lalo sa mga vlogger din, mga couple na vloggers, na parang meron talagang may isa dyan na may toyo. No? Pero kung titignan natin, parang sila pa rin, di ba? Hanggang meron pa nga nagpakasal pa, di ba? So, ayun yung nakikita ko na parang lahat ng relationship, merong isa dyan na merong talagang may imperfection dyan. Isa dyan may toyo, isa dyan may saltik na, tapos isa dyan yung umiintindi. Hindi nawawala yun. So, yun yung rin, pinagugutan ko rin talaga doon. Diba? Realistic lang kasi sa relationship naman talaga hindi kayo perfect dalawa, diba? May isa't may isang pipilit dyan. May isang maninigaw talaga dyan. Ikaw ba sa tingin mo sa pag naging pag nagkaroon ka ng relationship, ikaw ba yung may saltik o ikaw yung manunuyo Ako palagi? Ako yung manunuyo, syempre. Ay, duda kami dyan. Duda kami sa part na lagi mo kami niloloko sa Omi TV. Tapos ikaw yung manunuyo ngayon. Charot. O, ito naman para fair, no? Kagaya nga ng nauna kong question. Ano sa tingin mo yung ugali mo na feeling mo maiirita yung significant other mo, pero eventually, matututunan niya ring mahalin? Mabilis ako maburyo, lalo pag kapag hindi ako naintindihan agad, ganun. Paano hindi ka maintindihan agad? Pag nag-aano ka nga sa Omi TV, hindi mo rin naiintindihan yung kwento mo. Parang ganun. Siguro bugnutin, ganun. Bugnutin, mabilis na, maboard. Mairita, ganun. Mabilis lang mairita. Okay. Pero, feeling mo hindi naman siya factor para iwanan ka, no? Hindi. Oo naman. Siyempre, Edwin na yan. Hello. So, ano naman yung mga na-apply mo ngayon sa songwriting process mo na napulot mo with your experience sa pagiging content creator? Ay, number 1 yung Kasi di ba sa pagko-content ko kasi lagi akong puyat So usually 8 PM to hanggang 4 AM ako nagko-content. Matagal talaga siya in one day. So talaga nakakapagod. Parang call center. Parang office hours. Office hour pero GY, di ba? Tapos na-apply ko siya nung nagsulat ako ng song kasi hindi ko alam bakit parang sa madaling araw lumalabas yung creative juices. Lahat ng mga doon ako mas nakapagsulat ng kanta pag madaling araw. Pag talaga sobrang tahimik, na at the same time, ginagawa ko rin pag nagko-content ako madaling araw. So, yun nakikita kong na-apply ko as yung pagiging puyaters. Puyaters. Mga nocturnal, mabuhay tayong lahat. Kahit may mga eyebag sa tayong pangmalakas. Sa panahon ngayon na natuto na tayong lahat na pahalagahan ng ating worth at mag-identify ng mga red flags, sa tingin mo, possible pa rin ba yung idea na magsisettle tayo sa isang tao hanggang dulo despite of their flaws?
Actually kasi subjective kasi yan eh. So, depende pa rin talaga dun sa tao kung hanggang kailan or hanggang saan siya iintindi. Kasi hindi naman natin pwede kasi taken for granted yung tao na, ay, maintindihan ako nito, mahal ako nito, so gagawin ko kahit magpaano. So, ano pa rin, give and take pa rin, no? So, kung iniintindi ka, magbigay ka rin ng ano sa partner mo ng consideration kung hanggang saan lang. Siyempre, kung alam mo na malito, siyempre mag-adjust ka rin. Pero, yun, meron din namang mga reason na parang, meron namang mga magagaan na reason para hindi ka iwan ng ano mo, Partner. like ng partner mo sa simpleng imperfections or ano. Pero yun nga, wag natin taken for granted yung isa't isa, lalo yung umiintindi. Correct. Hindi porket alam nyo marupok kami, gagawin nyo ng paulit-ulit yung mga ayaw namin kasi alam nyo papatawarin namin kayo sa isang kiss lang. Ang rupok, nakakainis. Ngayon naman, Edwin, baka meron kang mga advice para sa mga yes pre nating fans mo rin na nag-a-aspire maging content creator and at the same time maging musician na tulad mo. So yun sa mga aspiring dyan, no, hanapin nyo muna yung una sa lahat yung purpose nyo. Tapos hanapin nyo rin kung saan kayo mas nag-enjoy. Huwag muna kayong mag-expect ng kahit ano. Basta gawin nyo lang muna yung nagpapasaya sa inyo yung mga bagay na nag-enjoy kayo. Then lahat yan susunod na lang kung ano man yung mga gusto nyo mangyari, kung ano man yung mga gusto nyo maabot. Yun. So, and tuloy-tuloy lang, consistency and longevity. Yan. Is the key. Okay naman, Edwin, baka meron kang mga upcoming gigs, upcoming ganap na gusto mong i-promote at pwede naming abangan. Yeah. So yun guys, ako po si Edwin Harry Jr. once again. At gusto ko na i-follow nyo po muna ako sa aking mga social media accounts sa Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram, and also follow nyo po ako sa aking Spotify. Doon sa Facebook account ko, doon ko po ina-upload yung mga upcoming gigs, upcoming mga events ko. And yun, sana huwag kayong magsawa ng sumuporta hanggang sa ma-switch ko na yung platform ko as artist to as content creator to artist. So yun, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal. Ayan. Yun, naabangan namin yan. At syempre, yun nga, huwag nyo kalimutan yung mga social media platforms yan. Of course, yung sa amin din, Yes FM Manila, Big Henemen. Huwag nyo rin kalimutan yung mga social media platforms namin like Facebook, Instagram, and TikTok. At hindi lang yan, alam nyo ba na ang Yes FM Manila ay meron na ring bagong mobile app kung saan ito ay available sa Google Play at App Store para mapakinggan mo na rin anytime and anywhere ang mga paborito mong DJs at hindi lang basta mapakinggan, pwede mo na rin silang mapanood. Kaya naman download na. Well, anyways, yes, friend, kung nabitin ka sa aming usapan, huwag kayong mag-alala dahil eto na, haharanahin na tayo ng nag-iisang Edwin Harry Jr. with this song, Dulo. This has been DJ B-Boy Bibo para sa ating Yes, The Guest. Enjoy! Madalas ka mang tuyuin, di na yun mahalaga. Laging malakas man ang boses mong nakakairita, sa'yo pa rin magpapahinga. Di
magsasawa sa iyo. Ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Oh, mahal. Hanggang sa dulo, saan mong ikaw lang at ako. Di ako lalayo. At kung malabo, tadhana may di sigurado. Ikaw lang ang mahal hanggang dulo. La da da ta da ta da ta. Lagi mang nakabusangon ka sa akin pag tumitingin. Pero kung alam mo, ang pagmasdan kay parang langit din. Mga mata may parang bituin, di magsasawa sa iyo. Ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Oh, mahal. Hanggang sa dulo, asahan mong ikaw lang at ako. Di ako lalayo. At kung malabo, tadhana may di sigurado. Ikaw lang ang mahal hanggang dulo. La da da ta da ta da ta na 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 na. Oh, mahal. Hanggang sa dulo, asahan mong ikaw lang at ako. Di ako lalayo. At kung malabo, tadhana may di sigurado. Ikaw lang ang mahal hanggang dulo. Madalas mong nakakainis, ang ugali mong minsay di matis. Ikaw lang ang mahal hanggang dulo. Mga ngiti mo na sobrang tamis, pag di ka tanaw ay laging namimiss. Ikaw lang ang mahal hanggang dulo. La da da ta da ta da ta. Oh, mahal. Hanggang sa dulo, asahan mong ikaw lang. 101.1 Yes FM.